Check! Mic check 1, 2, what's up sa inyo mga pamangkin? Welcome back dito sa aking reaction video. At ngayon, ang gagawa natin na reaction video ay maraming nagre-request din ito. GL versus Lip Cram. Ayun. Shoutout muna syempre, Fubu, RNR, Black Manila, Hypebeat, Pulo, Rap Battle League. Nasa description yung link sa mga gusto sumalang sa liga ko na Pulo. Fubu. Sabi, yan. Yan oh. Maraming salamat palagi sa Fubu, sa aking sponsor syempre. At bago tayo magsimula, as usual, alam na, pati muna tayo. Pa-shoutout Tito Shernan kay Mitsu Serna. Lagi kita pinapanood. Mga reaction videos mo po. I love you always. I love you too. Sana matuloy talaga laban nyo ni Badang. Sure ako, lap trip yan. Kahit no match yan sa'yo. Ay, hindi naman. Hindi naman tayo ganun kagaling. Pero magbibigay tayo ng magandang laban. Pa-shoutout Tito Shernan from Bacoor, Cavite. Ferdinand Paulo, J. Digo. Yun o. Tito Shernan, pa-shoutout po. Matthew from Mandaluyong. And next reaction video, Saito versus Sharon. Yun o. Tito Shernan, sana next naman Delo versus Righteous One. Yun o. Sige. Pa-shoutout Tito Shernan mula sa Ilocos Sur, Vegan City. Fast up marketing. Pampawala ka ng stress. Yun o. Masaya ako sa mga ganong komento. Kung totoo man, masaya ako na nakakabawas ako sa inyong kahit papano pinagdadaanan. Ito talaga iniintay ko sa si Shernan mag-reaction. Shoutout Tito S with heart. Yun oh, walang pangalan, sayang. Tito Shernan, pa-shoutout. Lagi kita pinapakinggan habang nagdadrive para hindi antukin. G. Rainer. Yun oh. Battles ni Balakid, Tito. Sige, gagawa natin yan. Shoutout po Tito Shernan, Lovely Florendo ng Batangas City. Lagi po ako nanonood ng reaction video nyo po. Kahit sa trabaho nakikinig po ako. Baka mahuli ka naman. Hanggang sa makauwi ako. God bless po Tito Shernan. Tipsy D versus Poison 13. Salamat Tito Idol. Meron na ako nagawa niyan, Tipsy D versus Poison 13. Check nyo lang sa channel ko. Ayun, wag na natin patagalin to. GL versus Lip Cram. Let's go. Piliin niyo ba una si GL? Tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Valenton 10, GL. Yo, walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme, pero akin yung taon, ano? Walang nakapansin? Sabi ko, ano ba si MB? Kaninong marshal? Gaano kagago? Saan? Kailan? Paano maging? Sino ba si? Mga panghalip na pananong, pero di ko na ginamit. At ngayon yung malalaman ng sagot sa bakit. Game! Unang bakit? Bakit? Kasi old gods ka namin. Sheesh! Yeah! Yung tugon ni Arik, pero di ko kasalanan ba tunog sarcastic? O style niya, style mocking. Kasi nga, 'di ba, nagtatawag ng all gods si GL. Kaya ginawa niyang sarkastiko na ikaw kalabang ko, uy, all god ka na rin. Sarkastiko Okay 'yon. Di ko kasalanan ba tunog sarcastic? O style niya, style mocking. Sasabihin, ang daling gawin ng train of thought. O alam ko, kaso ba't di nyo nagawa mga 6 years ago? Iba yung madaling gawin sa madaling gayahin, tama. Iba yung classical sa remix at lilipas din yun. Iba yung symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Iba yung... Symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Tangina, grabeng paghahambing yun. Ang laki ng diferensya nun. Din yun. Iba yung symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Iba yung malalim mag-compose sa mababaw mag-cover. So please think. Kung susunod ka lang sa lyrics, siguradong lip sync. Oh my God, tangina. Kaya train lang ng train. Habang sumasakay yung tao, habang ako na bahala mag-isip ng bago kasi yun daw yung bagong meta. Ha? Aking lumang laro? Hindi. Ang bagong meta ngayon ay i-call out ako. Ano? Marami kasing nagko-call out kay GL buwat nung pumatok yung style niya at yun, all gods na tawag, ganun. Kaya marami na rin parang nagpaparody sa kanya o nagagamit yung pangalan niya at style niya. Yo!
Kasi tawag nila sa punchlines, drops. Drops. Ayos naman, pero marami silang naaambunan, oo. Kinokolekta ay drops, boy, bulag ba yan? Di na yan drops, huy, ulan na yan! Pero di yan sukatan ng sulatan at walang sabit. Bakit? Simpleng ambagan ng ideya at tinotolerate yun. Oh, it's raining in Manila, sabay-sabay mag-brainstorm. Hello, boys. Libre ka ba? Libre kita. Bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya, Tangina. Grabe naman yung angulo na yun. Isa sa magandang gumamit ng angulong sulatan, etong narinig ko, yung ginawa ni GL na to. Ang ganda ng pagkakakonstruct, hindi siya sinabing literal na, tangina, sinulatan ka ni Lip ni Poison, sinulatan ka ng 3GS. Hindi siya literal na ganun. Ginamitan niya ng utak kung paano niya ibibitaw. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya, nakagat ng ahas, yung eksena dyan legit. Matapos sumipsip sa poison, spit naman ng lip, Tangina, ang lakas nun. Isa sa pinakamagandang nag-construct ng tungkol sa sulatan. Ang ganda nun. Grabe, pinag-isipan, hindi lang basta inakusa. Oo, no chill. Sa rapper na low skill, huy feel. Isa ka lang isdang sumasabay sa agos ng dagat na may oil spill. For real. Polluted na yung liquid yung iyong binasbas. Yung deliver solid pero linya gas-gas. Tas. Solid gas, matter. GL 2023. Walang bagong formula. That's whack, you're stuck sa basic. Silipin mo, solution ko. Oh, fuck, acidic. Kasi skim ko. Oh fuck, acidic. Correct me if I'm wrong. Parang ang album ata na nilabas ng Oh fuck ay acidic. So, ginamit niyang bars. Tama ba? Pakikorek ako kung mali ako ha. Salamat. Solution ko. Oh, fuck, acidic. Kasi skim ko ay mixture ng chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka. All in, fire, tongjin, lighter at bubom sabog ka! Tangina, grabing rhyme scheme yun. Putang ina. Kailangan alam mo rin yung referensya ng mga bagay na magkakatugma para makabuo ka ng ganong kagandang rhyme scheme. Ang lupit nun. Kasi kala mo random, pakay ko arson, kumodo na dragon, unang SS ni Davion, monoxide carbon, argon, baygon ilang beses na bayon, ikay peste sa nayon, at ito'y higit pa sa 13 na lason. Kasi ako yung solo flight, ito yung todo hitch, ako solo when I write, ito apologist, naka-party, naka-duo, kahit ano yung combo lip, dahil di mo trip mag-solo, kay patay sa solo trip, mamaya na yung iba. Lakas, busog na busog ang round 1 ni GL, putang ina. Dami kong nagusto ang linya doon, yung rhyme scheme niya, toxic, viper, sa gin, pasabog, yun nga, yung magandang pagkakakonstruct niya tungkol sa sulatan ni Poison, lip cram, ganon, ano pa ba? Ang dami. Basta busog na busog yung round 1 ni GL. Too many to mention. Busog na busog. Actually, walang patay moment sa round 1 ni GL eh. Pero pakinggan natin, lip cram, round 1. Go sa ano, para sa ano. Kapitolyo. Tanginan ko! Tanginan to, napakahaba pa ng skim. Dicer, fire, danger, tapos magtitimpla lang ng gin. Bumagsak nga pala sa gin yung ganong rhyme scheme niya. Putang ina, kinenggoy na naman, gago eh. Nalasing ako, paikot-ikot mo. Ayop ka. Yo! Yung mga all gods ay kinall out ng coops na yan. Eh mga wala na yun sa prime.
para masabing husdaman. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan. Maghahamon na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga From All Gods, tapos ginamitan niya ng ganong klase ng multi. All Gods, tapos bumagsak sa Sus naman, parang ay Sus naman. Then Sus naman, matanda, si Zeus. All Gods, maganda. Maganda yung pagkakakonstruct, maganda yung punchline. mo na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamon nitong engot, di na maka all out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Tangina, ang lakas nun. Tawag ka ng tawag ng All Gods, ang dumating si Kratos na lumalaban sa mga All Gods. Tangina. Lakas nun, ha? Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Marami yung nagsabi sa akin, ako daw ay alanganin, di ko kayang sumabay sa'yo. Pero kahit di mo man maamin, alam mong may tulog ka sa akin kahit repin mo palo. Kasi nakasabay na kita sa tournament. Kaso itong current nyo sa second round, kinapos agad yung rima. Habang sa finals by, naging present ay yung lip cram ng new era. Talagang panalo bawat linya, nagparte-parte sa kita. At kung tumalo sa'yo noon, ay binigyan ko pang partida. Kaso absent nung sunugan. Kaya nag-iyakan yung mga gago. Kaya paano ako papakitaan ng galing grupong alas 4 kung alauna pa lang tulog na ako? Alas 4 ba yung grupo ni GL? So ginamit niya yung yung issue niya para kasi mainit pa yung issue niyan nung sa sunugan So nagawa niya pa ng magandang setup Ito ba yung nagtatawag ng All Gods? Ito ba yung nagtatawag ng All Gods? Tipong si Looney at si Apex yung hangad niyang sungkitin. Ikaw kaya mo lang magtawag ng All Gods, ako kaya ko silang hindi siputin. Kupal! Kaya ngayon, alam mo na, ano pinagkaiba natin? Ikaw tawag ng tawag sa kanila, sila naman tawag ng tawag sa akin. Putang ilan to, kupal Tawag ka ng tawag ng All Gods, tapos sila tawag ng tawag sa akin. Kasi nga, nung araw ng laban sa sunugan, tinatawagan siya. Hindi niya sinasagot. Gago, nagamit niya pang gano'n, Ring ng ring yung telepono ko. Ang himbing ng aking sleep. Pagtingin ko, wow! All Gods! Restrict! Kupal! Pero sa isang banda, magandang angulo yung ginawa niya. Kasi nga, tumatawag ng All Gods o nagtatawag ng All Gods si GL. Tapos, ang tumatawag naman kay Lipram ay isa sa literal na All Gods, si Looney. Tapos ni-restrict niya lang. Ganun tsaka kupal. Hoy, wala ka pang napapatunayan. Puro ka kagad kayabangan, nagawa ka lang palakpakan. Yung pagtatawag, sinakyan nyo naman kahit wala pang karapatan. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Teddy Corpus. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Uuwi kang may trauma at tulala. Nasa showtime ka ng iyong karir. Ngayon sa akin ka, mabubulaga. Summer later, rep and dame. Buong palo magre-react. Kasi di ako yung TVJ. Nasa palo masisibak. Tangina, TVJ, Paloma, sisibak. Tanginang issue yun Train of thoughts yung kanyang porte at sandatang panggiba. Para sa kanya, napaka-special tangina. What if madali lang gawin yung train of thoughts? Di naman sa pinag-overthink kita. Kasi siya daw yung bagong mukha ng flip top. Talaga? Bagong foundation ng battle rap? Kapala. Wag Train of thought yun foundation, kapala. ng battle rap? Kapala. Huwag masyadong makapal yung apog. Hindi ka nakakatakot kahit pang balakid pa yung sinasalamin mo. Ibabad nyo to sa battle rap. Lulutang din yung pagkawak, pustahan, mangungulangot na rin to.
Kasi sa ganyan niya na postura, nabibilog niya kayo. Kunyari, gets ko kanyang linya para matalino din ako. Sinasakyan lamang tong nerd sa kanyang breeding at posturang mataas yung grades. Walang mapipintas, maraming halimaw dyan sa stage. Huwag kang feeling mas, hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Okay. Kaya kadalasan, Maraming halimaw kasi walang reading glass. Kasi nga, parang ang kinukumpara niya pagdating sa pagtingin ng isang halimaw ay si Balakid, which is nakasalamin. So parang ganun din ang tingin kay GL kasi nakasalamin siya. So yun ang pinunto niya. hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa ba apparent? Nabubulag kayo ng reading glass, subukan nyo maging transparent. Tangina, ikaw yung bet nila sa comment na magbibigay sa akin ng lecture. Oo, mabigat nga daw tong current, pero iba ako pag na-pressure. Ang dami rin magagandang linya dito ni Lipcram. Lalo na yung paggamit niya ng issue niya. Na umakma rin kasi nga kumu-call out ng All Gods si GL. Tapos nagamit niya yung issue niya para isampal yung pagtatawag niya ng All Gods. Ayun, madami pa, halos parehas eh. Para sa akin, parang pwede kong ibigay muna ng tabla tong round 1. Kasi performance, sulat, putang ina, pukpukan. So, tingin ko para sa akin, tatabla ko muna tong round 1. Round 2, pakinggan natin. Oy, Bibo na naman oh. Bibo, gusto ko yan. O ano? Takot. Yo! Sunod na bakit? Bakit? Ba't nyo ba palaging dinadamay si Badang? Well, ito na yung big reveal. At ito'y nakatadhana na si Badang yung dahilan ba't muntik siyang madimanda makinig. Isabuhay 2016, first round, Looney versus Badang. Obvious naman, nagpatalo si Badang, tama? Tama. So next round, Looney versus G-Clown. Si Loons, nag-costume ng payaso. At yun panalo. Now 3 years later, Isabuhay 2019, second round. G-Clown versus Lipcram, Diyos ko. Nag-costume din si Undo. Dahil tamod daw sa ni Looney, yung makeup special, pinamukha yung modtax ng mistulang facial. Ew! Ginaya mo yung paggagaya, kaya stupid yung rounds. Klinon mo yung clone, kaya na-clown ka ng clown, kaya... Kinloan mo yung clone, kaya na-clown ka ng clown. Grabe naman yun. Kaya sa semis, G-Clown versus Apex, ouch! Si Lip nawalan. Yung suntok sa haring araw, naging suntok sa buwan. Pero okay lang, kasi 3 years later, Apex versus Lipcram, kinasa sa sunugan. At doon ko na-connect. Nagets nyo ba? Yung domino effect. Kung kay Looney si Badang, di sana nagpatalo. Walang G-Clown versus Looney na naging payaso. Walang costume, walang makeup na naging palyado kay G-Clown. Ikaw yung nanalo sa semis, ikaw yung kasado. At kayo sana ni Apex dito sa entablado. So, wala sanang Apex versus Lipcram dun sa sunugan. Walang 25K na ginawa mong hulugan. Di ka sana nawala. At walang issue malamang. Lahat ng yon dahil lang nagpatalo si Badang. Nakakatawa yung thought na yun, nakakatawa. Pero parang feeling ko sobrang haba nung setup, tas babagsak lang dun sa nagpatalo si Badang na parang hindi ko siya nakitang napakagandang punto, pero napakagandang thought na nangyari. Parang ang likot ng utak niya para halukayin niya pa yung mula sa 2013, 14, 15. Nagtahi-tahi siya ng istorya. Pero tingnan nyo naman parang 1 minute and 39. Ayan. Dun bumagsak. Mga ilang minuto rin mahigit yata ang kinain nung ganong sulat niya. Na bumagsak lang dahil nagpatalo si Badang na feeling ko parang nasayang, no? Bumagsak siya kasi nagpatalo si Badang eh. Parang maganda sa yung istorya, para sa akin maganda yung istorya, yung lawak ng imahinasyon at utak ni GL.
Kaso bumagsak lang dahil nagpatalo si Badang. So parang para sa akin parang sayang eh. Pero maganda, ang talino nun, ang talino. Ang talino nung ganung pagkakabuo niya ng istorya. Sabi no, ang haba-haba ng setup, tapos yung punchline, one of the lamest. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. So doon pala babagsak din talaga yung punchline. Nasayang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Na parang, ayun yung pinaka-punchline niya. No, so nagsayang, parang ano to, parang sugal yung ginawa niya. Nagsayang siya ng mahabang oras para ipamukha lang na nagsayang din ng oras si Apex sa kanya. Sugal yung ginawa niya na to, sobra. Eh, paano kung yung ganyang oras pala sinulit ni Lip, di ba? Para sa, yung ganyang kahabang oras, nagsakripisyo ka para sa iisang punchline na sinayang ko yung oras dahil nagsayang ng oras si Apex. Doon bumagsak yung punchline. Eh, paano kung sa round 2 ni Lip Cram, yung 1 to 39 minutes, mas combo, sunod-sunod o mas combo yung sulat, malaki yung magiging lamang ni Lip kasi mas madaming pwede niyang magawang punchline doon at malalaman natin mamaya sa round 2 yun. Pero yun, sakripisyo tong ginawa niya. Sugal to. Nagsayang siya ng oras para ipamukha rin na sinayang mo yung oras ni Apex. Pero okay, maganda naman. Pero sugal. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Parang oras ni Apex. Bakit? Parang oras ni Apex. Tangina, nagsayang ka din ng oras, Jill. Ang ganda sana ng punchline eh. Nagsayang ng oras, nagsayang ng... Hindi, joke lang yun. Natawa lang ako. Isa sa magiging factor to, no? Hindi ganyan si GL. Hindi ko alam kung bakit medyo nakalimot siya eh. Stutter o ano. Pero malaking kabawasan yan. Kasi hindi naman ganyan si GL. Yo, sayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Bakit? Ha? Pero bakit? Ha? Mark Phil ka pa naman. Pero Yun, buti nabawi. Malaking bagay yun. Tignan natin kung mababawi niya pa. Sana mahugot niya pa. Pero bakit? Ha? Mark Phil ka pa naman. Pero iba sa lente. Itong Mark Phil and Mark Cagente. Pero di ka magiging batusay kahit todo mag-practice tong bobo na artist. May talim lamang yung lip, yung Zoro sa One Piece. Oo, the fact is, May talim lamang yung lip, Zoro sa One Piece. Dahil si Zoro nga may patalim, may espada. Pag lumalaban na nakalagay sa bibig. artist, may talim lamang yung lip, yung Zoro sa One Piece. Oo, the fact is, merong intensyon. Pero gaya nga ni Zoro, wala siyang direksyon. Ano feeling? Nasa radar ng iba, di ka masagap. Na nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ano feeling? Na kailangan pa ng gimmicks, pag-feeling buang. Kasi di ka sisikat sa battles mo lang. Ikaw yung mark, pero walang marka ang yung daan. Ikaw yung feel, pero di maramdaman. Walang may pakisayo, except sa bashers. Ako bulong sa black market, ito online scammer. Kasi si J. King may tagay. Si Jonas may MP Light. Pero meron din si Lip. Meron siyang FB Live. FB Live pag nagmamaoy. O FB Live, every night, nagiging nagger ka. Oo, gangster pa. Nagamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka. Pero palusot ay mauwi siya. Galawang hudas abay. Yung ininom na alcohol, diretso hugas kamay, aray. Oh, man. Pero wala tong personals. Bakit? Ayoko rin namang ulol. Sana matuwid yung lip at wag sanang mabulol. Kakamayan pa rin kita. Sana yung alak makontrol. Pero wag mo nang hayaang payain ka ng alcohol. Puro gimmick! Ganda. Ang ganda na. Maganda yung ano yun, nahabol niya. Pero yun nga, malaki yung nasayang na oras. Tapos nag-stutter. Pero ang ganda pa rin. Nung nahabol niyang sulat, ang ganda. Lalo yung alcohol scheme. Tapos naglabas siya ng props. Ang ganda. Pero yun nga, para sa akin,
mahigit kalahati ng round niya yung nasayang. Kasabay nung, ayun nga, yung punchline niya sa nasayang na oras ni Apex, tas nag-stutter pa siya. Sayang yon pero maganda pa rin. Nahabol niya. Pero pakinggan natin round 2, lip cram. Puro gimmick. Tangina, binring up pa yung sunugan. Yung angulo mo, mintis. Puro ka sunugan. Ano yun? Yung ligang di na nag-e-exist? O asan na yung mga boplax? Wala na, in contract? Tanginang yan. Pero pag napanood daw tong si GL ay isang experience. Experience nga. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yeah, isa lang, experience lang. Yeah, kwento sa Ulul talaga po. Ayan yung isa sa magandang, tulad nga sa interview, kung pumapanood yung interview ni Lip, gagawa siya ng ibang strategy niya, yung pagiging siya. Hindi siya magpapaka-GL. Kasi may kanya-kanyang kapangyarihan nga, kung mapapanood nyo doon sa interview. At ginamit yan, yung mga ulol. Let's go. Tanginang to. Pag napanood ka isang experience, ano yun, dapat ikwento everyday? Pwedeng ilagay sa resume? Gago pala yan. Lahat tayo dito pag napanood isang experience. Ang damot mo naman. Tanapiling icon na ng hip-hop porket napuri lang ni Marlon. Rick, next event ang flip top, lagay mo GL versus Ahon. Ulol no? Gago eh. Pero teacher nga pala to. Pareho kayo ni Deo Master. Anong pakiramdam na yung kabaro mo naghuhubad sa battle? Kabaro, kasabayan. Baro, hubad. Tangina. Okay. Anong pakiramdam na yung kabaro mo naghuhubad sa battle? Habang ikaw panay ang bars, train of thoughts, para lang sa palakpakan. Siya naman panay ang Mars, kumekembot at nakikipaglaplapan. Tanginang yan. O dinamay ko yung teacher, baka degree niya ay iyabang. Oo, wala akong degree, sir. Ganon pag di kinakalawang. Degree, sir? Degree, sir ba? Hindi kinakalawang. Kasi parang verse sa degree. Teacher, degree. Degree, sir? Tama ba? Pa-correct nga ako. Degree, sir ba? Hindi kinakalawang. Tama ba? Kaya dahil dyan, papasok ako sa classroom nyo habang ako ay maoy brother. Lasing akong manggugulo, tas hahanapin ko si Tiger. Ayan yung sinasabi ko. Naging sugal nga yung ginawa ni GL kanina para dun sa punchline na sinayang niya yung oras dahil parang oras ni Apex. So, ayun, mas maraming magagandang punchline at mas magandang sulat si Lip Cram dito sa 1 minute and 22 eh. Parang nasulit. So, yung sinakripisyo at sinugal na oras ni GL para dun sa punchline na para kay Apex, burado na, tas nasundan pa nung starter niya. So, ayun, sayang, sugal nga. Sugal yung ginawa ni GL doon. Tatadyakan ko yung upuan. Sabay dampot lang ng eraser. Tapos ikaw ay uutusan na yung blackboard paki-eraser. Blackboard, eraser, ulul, fuck you! At yung lente ng salamin mo, papalitan ko ng magnifying glass. Tapos putang ina mo, papaduty kita sa summer class. Kasi pasikat all the time. Kaya pinag-initan ko yung eyes nang maalala niya kung paano siya napaso dun sa site. Oo, kay Paulo, naging weak yan. Kasi puro talk shit. Naging awit ka sa Christian na parang worship. Kasi yung mga pakulumo kada battle, ginagawa na ni Balakid. Tipong tira-tirang putahe yung eksakto na kawangis na iniinit na lamang ng iniinit, maagapan lang yung pagkapanis. At yung reverse mo na pauso, puro iisa yung punto. Ito yung hustisya sa gumbursa na kay tagal mong inabuso. Ngayon ni-reverse ko yung parusa. Ikaw yung biktima sa dulo. Dahil berdugo na yung kaharap mong may takip sa ulo. Tangina kasi kinakahoy sariling pyesa, kabago-bago, pambihira. Ang pag-ulit ng ideya, mortal sin sa ating liga. Tas gusto mag-uprising ng tanga, edi pulbuhan na at ipila.
Yung initiation, reverse akata, ikaw natitirahin ni Enigma. Tangina mo ka. Tapos kay Blacksmith sabi niya, Balakid, Allen, carry, step. That breaks pure step. Balakid at lang. Ang layo. Ang layo ng darating ko. Ang hirap mo i-map, gago ka. Sa dami mong step, tignan mo, oh. Ang layo ko na. Balik tayo. Balakid, Allen, carry, step. Step mother, step sister, step not. Step in. Ulo lang putang ina. Ang lakas mong gago eh. Gumawa nga siya ng ibang style na pwede niyang ipantapat doon sa talino ni GL, yung pagiging kupal. Step mother, step sister, step not. Step in. Di mo ba kayang simplihan yung paliwanag? Yung makukuha din kaagad, tipong sa dami ng step parang death march, o sa dami ng step parang alay lakad. Yung step kinonek sa traveling. Pinalanding niya with explanation. Pero kahit gaano kabigat yung scheme, lutang pa rin yung violation. O step traveling violation. Eh dinasalin pa by order. Pinakita ko lang kay Gago na ganun lang mag-turnover. Basketball reference. Dahil nga, yung traveling, yung paglalakbay, daming step, okay din. O di ba, mapabara o komedya na gagawa kong simplihan. Yan yung ayaw ng ponyeta sa pagbabar si stick to one. Pero laughter is the best medicine, yan ang sabi ng ilan. Kung laging sick ka lang sa battle, tol, hindi rin healthy yan. Ha? Ito Kung laging sick ka sa battle, hindi healthy yan. Gandang punto nun. Ang gandang punto nun. Kung lagi ka lang nakapokus sa battle, hindi healthy yun. Para sa akin, hindi healthy yun. Kaya ako, para sa akin, mas gugustuhin kong once a year, kung kakayanin, dalawa, kasi hindi maganda yung ano eh. Hindi rin maganda, nasabi ko na to sa ibang reaction video ko, hindi maganda sa pakiramdam yung maglalagay ka sa utak at damdamin mo ng sasabihin hindi maganda sa kapwa. Ang bigat nun, sa totoo lang, ang bigat. Kaya mapapansin nyo sa ibang rapper, nasusuka sa stage, yung adrenaline, pagtapos ma-spit yung ibang linya, parang yung mabigat na pakiramdam na ilalabas. Kaya hindi rin healthy talaga yung lagi kang nakapokus sa battle. ilan. Kung laging sick ka lang sa battle, tol, hindi rin healthy yan. Ha? Ito na ba yung batang henyo na nanggaling pa ng gubat? Pwes daig ko pa minero kapag ako ang nanghalukat. Sick daw tong kalaban ko. Wala na daw makakalunas. Pero pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Malinaw? Malinaw sa akin. Round 2, lip cram. Round 1, tabla. Shoutout muna tayo. Pa-shoutout kay Bini, Sheena, Joe at Colette. More power dito siya. Pucha, seryoso ba yan? Kung ang nag-comment na ito, isa sa Bini, talaga naman. Shoutout kay Sheena at kay Mika. Aya, ang cute nyo. Pa-shoutout po from Cotabato City, Rhea, Sayat, Mijares, Injobibon, Mijares. Huh? In o end? Shoutout boss S is Naklanor. Ano? Always nakaabang sa bagong reaction mo. Yun. Dito siya ng pa-shoutout JC Cuevas, miss niya si Jasmine ng Baguio. Thank you. Pabati naman po idol share na sa pamilya ko sa New Washington, Aklan, watching from San Jose, Antique. Jose Terin o Teraini. Ano ba? Sorry, hindi ko alam kung paano bigkasin to. Ang spelling ay T-E-R-R-Y-N-E. Hindi ko alam kung paano siya bigkasin. Shoutout from Kabagan Isabela. Walang pangalan. Pa-shoutout dito Sharon kasi tawid sapa lang po. Okay? Natatawa ka sa reaction mo. O tits, tawa rin ako ng tawa. Spread good vibes, pabate. Marville Concepcion, 18th Street Hood. Yun. Round 3. Eto na. Let's go. Yan. Yay! Yay! Yo! Sabi ni Lip kay Sardeo, bakit? Bakit ba big deal sa inyo yung edukasyon? Wow! Hanip ka, Brad. So dapat hustling agad. Kaya sa mga fans ni Lip, kung meron man, wag nyo nang pag-aralin anak nyo. At kung sakali,
Imbes mag-grade 4, ipasok nyo sa Urban Cali. Pag, pag grade 5, got bars. Pag grade 6, branded. Para todo na. Saktong pagtungtong ng high school, ayun, fubo na. Bubo ka. Yung edukasyon at diskarte, sabay iangat. Huwag maging hangal. At kung goods ka pa kay Looney, sana nanatili kang aral. Pero sige. Ganda nun. Ang gandang punchline nun. Kung goods ka pa kay Looney, nanatili kang aral, which is naglabas sila Looney nung panahon na yan ng kantang Aral. Ang ganda nun. Gandang punto. Hangal. At kung goods ka pa kay Looney, sana nanatili kang aral. Pero sige. Sige. Ikaw sa kalye, ako sa klase. Pero yung Hasselmuth diploma ko, walang bigat sa stage na to. Oo, sa school at internet, ikaw sa streets gumaling, pero kung ako yung teacher's pet, iba't underdog ka pa rin, di ba? Tas 6 digits yung demand, as if naman may ambag sa tickets. Tas advance yung TF, kala mo advance yung skill set. Bakit? Sino ka? Ako, kaya kong pumunchline at pumunto. Kaya kong... Video. Shirt na black. Shirt na black. Teka, joke lang. Tawag dun fake distract. Tangina. Sugal din pero ang ganda. Ang ganda nung ginawa niya na yun. Nandyan ako nung live nun. Sugal yung ginawa niya, yung fake distract. Ang lakas niyan. Tangina. Ano na? Ang lakas niyan. Lalo nung live, ang lakas niyan, putang ina. Grabe yan. Grabing utak yan, talino. Fake distract. Sugal, pero effective at pasok para sa punchline. Yo! Ganun mandamay. Ganun mag-troll. Pati bouncers kaya kong i-crowd control. Kasi nga yung bouncer, hindi lang kita eh. Nung sinabi ni GL na yun, yung naka-block, inilawan ng bouncer yan. Tapos napagalaw niya, na-control niya yung bouncer. Ang galing nung idea na yun, ang galing nun. Yo! Walang pamilya o depression, panic attack o mental notes, walang lines para sa ngipin, walang pake sa dental floss. Oh! Kasi kung balanse ka sa metro, ito'y demolisyon. Nakabase ka sa sentro, kaya di mo gets yun. Epektibo lang na berso, yan ay di solusyon. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Ang sementeryo ay comfort zone ng evolusyon. Tama ba? Solusyon, ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Masyadong malalim, hindi ko siya maisip agad. Paki-comment, kailangan ko yan. Thank you. Oo, nakasil mga halimaw at yung sakin wilder. Laging fire. Pag closed Pandora's box, pag Oppenheimer. Putang ina, grabe yun. Oppenheimer, damn. Yes, sir. Aking trailblazers. Naging great pillar. Ikaw sa kahon ka na stuck. Puro lame. Fillers naging Dame. Lillard kasi pumasok sa box. Dame Lillard pumasok sa box. Ah, damn. At yun ba fulfilling? Mas fit yung rounds mo? Masungkit panalo, ano feeling? Na wala sa'yo responsibilidad na iangat yung sining. Ano? Grabe yun. Wala sa'yo ang responsibilidad na iangat ang sining. Grabing pagkukumpara yun. Ang ano yun, isang napakalaking sampal nun. Na wala sa'yo responsibilidad na iangat yung sining. Ano? Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. O di gets na yung pang-anim na GL malasik threat. Yun ba gusto nyo? Kahit wak na bara? Gusto nyo ng call out, ilabas nyo abra. Aba, mukhang maganda yun ah. GL versus Abra. Parang ang sarap makita nun sa ahon. Ay, nasa tournament nga pala si GL. Malay mo lang, pero maganda sa ibang pagkakataon, GL Abra, feeling ko magandang laban. Bakit hindi? Yun lang naman yung old god na sumagot sa akin. Yung iba ay puro idols ng sarap basagin. Kaya why? Makinig ka, Lipcram. Yung konsepto puro wise, kaya merong wisdom. Oo, bakit? Nakuha na ba, Lip?
Sa lahat ng may pangalan, ikaw yung pangalip. Oo, wala nang daming twist. Sana gets mo aking gist. Naglista ako ng bakit pero ikay wala sa bucket list. Tangina yung pang-intro niya kanina, bakit ngayon wala ka sa bucket list? Damn. Yo, kaya ibuhos mo lahat at ngayon ka magpabida. Lip cram ka lang at ako yung new era. At last, aangat yung nararapat sa akin yan mas bibilib. At ang sagot kong bakit sa judges mo maririnig. Ganda. 1 and 3 ni GL, pares walang tapon, walang sayang, pares maganda. Round 2 lang talaga yung medyo sumablay. Pero pakinggan natin round 3 ni Lip. Yo! Di na ako magre-rebat po. Kinana. For selfie bars ang puta. Woo! Napanood ko yung tryouts na ito. Puta, sayang lang yung oras. Yung kalaban niya sa finals noon, si Twing. Yung kapatid ni Pocahontas. At ang sabi niya doon, ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para naipamasahe mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Eto na yun. Pagbuwan na ito. Kumalat na yan. Ang dami na nagpaparody. Joke lang yun. Wala na ako na pera na ngayon. Napanood ko rin yun, yung tryouts si GL. At ganun talaga eksakto na sabi niya. Freestyle Pag freestyle talaga, may maraming pagkakamali. Pero pag hasang-hasa ka na sa freestyle, tulad na Ismag, marami pa. Baikosa, si Estranghero, mas pulido. Siguro si GL bihira mag-freestyle. Tingin ko lang. Kaya nagkamali siya ng ibang word. Tingin ko lang. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Wala ikaw na pera na ngayon? Wawa naman ang Ujiwon. Ang lakas, di ba? Putang ina. Ayun nga yung sinabi niya sa interview kanina. Tatapatan niya ng sarili niyang diskarte. Kasi papamukha nga ni GL na matalino siya pagdating sa mga gantong bagay. Tapos si Lip Cram naman, putang ina, babasagin ko yung talino mo. Eto, malakas mang ulol. Na which is, magandang style clash yung ginawa ni Lip Cram dito. Yung laban na to, yung matinding style clash. Matalino, laban sa matalinong ulol. GL, mahal ka ng mundo. Ganon ka mag-freestyle tapos magtatawag ka ng all gods. Diyos ko! Pero sa pagkoconnect ng linya, nagmumukha kang matalino. Parang Samar to Tacloban yung binabaybay ni Iho. Ako yung Dante Barona na ngayon ay naparito upang magawa muling talunan itong tulay ng San Juanico. Ngayon sabihin, Ano yun? Dante Barona, tinalunan ng San Juanico. Ano ba? May istorya ba yun? Paki-comment naman kung ano istorya nun para alam ko. nabaybay ni Iho. Ako yung Dante Barona na ngayon ay naparito upang magawa muling talunan itong tulay ng San Juanico. Ngayon Sa comments na nakakaalam ng istorya na yun, ha? Thank you. sabihin mong di uubra, mga berso kong tinutugma, di na kailangan pa ng hook, sa bridge pa lang may suntok na. O nasan na yung train of Hook, bridge, yun ay sa kanta. Di na kailangan ng hook sa bridge pa lang. Kasi nga, kinonekta niya doon sa yung tinalo ng kanina na San Juanico. Kailangan pa ng hook, sa bridge pa lang may suntok na. O nasan na yung train of thoughts? Aligagana si tanga. Di na alam saan lulugar kasi nasa boundary ka na. Tangina kasi pang teacher daw yung mindset pag nag-construct paikot-ikot. Habang pang street lang aking knowledge pero wala nang pasikot-sikot. Tapos bumabattle daw para sa breads. Yung sunugan, yung bakery. Eh yun lang yung gig mo, tangina mo. Nakakahiya naman ako. Ako nga stock knowledge pero mas may movement pa sa'yo. Ang hilig pa mag-basketball reference, pang jawo galaw ko pare. Pakitaan mo ko ng reverse, tsaka uuwi ka ng may bale. Feeling bowler. Reverse, bale, uuwi kang may bale. Sa buto, ganun. Tangina. Ganda nun, ha? Pakitaan mo ko ng reverse, tsaka uuwi ka ng may bale.
Piling bowler pa tong Gilbert, kala mo sinong matikas. Iba kumpas ng aking handles, may iba yung pag-iingat. Dr. Strange yung pagka-wizard, ibang klase yung gilas. Bawat rounds ko'y tatatak dito kay Gilbert Arenas. Dr. Strange. Gilbert Arenas. Yung Gilbert Arenas, ayun yata yung sa Wizard, 0 ang number. Gilbert Arenas, wizard. Di naman sa unpredictable ako. Pero double entendre pag tumama, di mo mababasa yung spell na to. Kaya kung game lang, puta, lame yan, nagbababad. Doctor Strange, Wizard, spell. Okay. Kaya kung game lang, puta, lame yan, nagbababad yan sa bangkuan. Ako yung Lebron man na may headband at malaking kung sa ungguyan. O pwedeng Jordan, support yung left arm, konting tulak bago lutang. Pag ako ng end one, watch your stepson, iba yung tunay na magulang. Watch your stepson, iba yung tunay na magulang. Okay. Watch your stepson, iba yung tunay na magulang. Kaya mapa Jordan o Lebron, wag na natin pahabain. Masyado nang alarming kung may fatal sin o something. Baka masyak kayo bigla kapag kay Kobe pa lumanding. Tangina. NBA reference. At yung pagnanakaw mo naman ng bara yung pag-uusapan natin. Kasi yung scheme mong barikada doon kay Sayad, na barikada sa aktivista, madali yan lampasan. Yung ideya mo may sabit. Ako'y napakamot lang sa anit. Kasi nung laban ko kay Lance, yun din yung scheme ko na ginamit. Kaya puro barikada lines kasi di ka lumusot sa balakid. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Yung wordplay na barikada, halos parehas pagkagamit. Tas kinonek sa aktivista at same din na si Balakid. Grabe ang lala. Kala ko wais tong tanga. Hindi ka lang panay reverse, nagre-revise ka rin pala. Tas yung tatalian yung ulo na parang ballpen sa bangko. Galing yung kay JN ng Motus. Nakasabay nyo dapat dito, gago. At kaya siya naparito para banggitin yung linya niyang eksakto. Haambalusin ko ng maso hanggang tuluyang mabaldado. Tas tatalian ko yung ulo na parang ballpen la sa bangko. Oo nga, parehas nga, no? Anong nangyari, Mr. Campo? Puta egul sa'yo. Baka kumounter ka pa. May teller ako. Tangina. Ano? Ang ganda nung pagkakasetup, pero hindi ko siya basta-basta paniniwalaan eh. Pero akusa, lahat naman, marami namang akusa dyan sa flip top, sulatan, etc., yung panggagaya, ganun. Pero maganda yung pagkakasetup niya, kaso ayun nga, meron pa siyang sinamang parang, sino ba yun? Ayun daw yung pinagayahan ni GL. Ang ganda na nung pagkakasetup na mag-counter ka pa, may teller ako. Ang ganda nun. Ang ganda nun, ha? Ano? Ha? Utang ina mo. Ano nagandahan ka dun sa linya? Kasi applicable kay Pen. Nakatali na yung ballpen, no? Nanakaw niya pa rin. Tangina, ang ganda pa, bumagsak pa rin sa magandang punchline. Woo! Idol! Porket yung MCD kilala, porket yung MCD kilala, pwedeng magmaang-maangan. Magkalihab lang kanyang bara, pati aspiring ninakawan. Isa kang Aspiring, magkaliyab. Damn. Magkalihab lang kanyang bara, pati aspiring ninakawan. Isa kang makata na good looking, tingin sa'yo nangingibabaw. Pero nakakurbata din si Lupin, nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na... Ganda nun. Pero nakakurbata din si Lupin, nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na yan makaka-shortcut. Itong GL masasad life. Mga all gods magta-thumbs up dahil lip cram naka-godlike. Ito ba yung current nyo, punyeta? Mabenta daw pag nagpabida. Pero ngayon sa bagong meta, iba yung lip cram ng new era. Putang ina. Round 1 at 3 ni Lipram at GL pukpukan talaga. At mahirap sabihin kung sinong lumamang, parang para sa akin, poke nang ina, parehas. Parehas maganda yung 1 at 3 nila. Parehas maganda. Depende na lang siguro sa panlasa nyo yan. Pero para sa akin, malaking factor yung round 2. Na malaki yung naging lamang ni Lipram doon. So, overall performance, nga. Para sa akin, Lipram to. Sayang yung round 2 ni GL. Siguro kung hindi siya sumugal doon sa
sinayang na oras, nababagsak sa punchline na parang kay Apex. Tapos yung starter, feeling ko pwedeng kay GL pa to, pero dahil sa nangyaring ganon, nakuha ni Lipram. Dahil nga dun sa halos kalahating round na nasayang ni GL sa round 2, nakuha ni Lipram yun. At para sa akin, Lipram ang nanalo dito. So, bati muna tayo, syempre, bago matapos. Tito Shernan, lagi kita pinapanood, lagi kong inaabangan mga video mo. Yun, maraming salamat. Shoutout Tito Shernan, Chef Donji ng Luru House, Malate, pa-request, Lodi, sana battle ni MP3 at Cancer. So, sobrang solid nun. Salamat, Lodi. Sige, lista natin yan. Okay, pa-shoutout, Idol, Jack said Prince Liu, San Isidro, Leyte. Pa-shoutout Tito Shernan from Mindanao po. Idol po kayo namin ang asawa ko. Pa-shoutout po, Hazel Jane Labadan Dagangon at John Ryan Dagangon. Yun, Okay. Logitech na webcam Tito Shernan, sabay mo na rin shoutout sa school sa Nagpayong High School Pasig. At ayun, maraming salamat sa panonood at sa mga gusto magpabate. Lagyan nyo ng pangalan at tagasan at yung mga gusto nyo pang gawa natin na reaction video, i-comment nyo lang. At hanggang dito lang to. Maraming salamat. Mag-ingat kayo palagi. Magandang araw.